balak mong mag-engineering, watch this video bago ka mag-engineering. Kung ikaw ngayon ay isang senior high school student at nagbabalak mag-engineering, ito ang aking mga tips para at least medyo mapadali, although mahirap talaga engineering, ang iyong engineering journey. Tip number 1. So, una, mindset. Although magaling ka, I do believe mas kailangan persistent ka, masipag ka, at the same time, hindi ka madaling panghinaan ng loob. Yun, no? So, expect mo na may mga darating dyan na subjects na mahirap. One is calculus. Nakaka-stress talaga yun, no? Lalo na pag wala kang masyadong matibay na foundation sa algebra at saka trigo, which is lagi kong sinasabi, mag-practice kayo ng algebra at trigo nyo. Ayun. Pangalawa, syempre yung physics, no? Nakaka-stress talaga yun. Literal, may stress doon or may mga kailangan kang i-visualize sa physics. And then so on and so forth, no? So, unang mindset, ulitin ko lang. Pangalawa, siguro mag-ready ka na rin din sa pangalawa, unavoidable din kasi mag-invest ka sa mga tinatawag nating engineering tools, if I may. Kahit na anong engineering pa yan, from chemical, civil, electronics, electrical, mechanical, no? Ito yung mga common, no? Una is scientific calculator, maybe different notebooks na din, no? Yan. Tapos mahabang pasensya. Dinabi ko talaga yung pasensya ulit, no? Pero yung mga T-square, yan, kakailangan niya yung mga pangsulat sa mga drawing 1. Ayun, and then syempre mag-ready na rin kayo for possible laptop, no? Yung gagastusin niyo for laptop. Alright. The third one probably is study habits, no? If meron kayong study habits ngayong senior high school, pwede nyo madala yan pagdating ng college. If wala, I mind nyo, kailangan nyo ng study habits dito sa engineering. So, kailangan masigasig kang mag-practice sa lahat ng mathematics na yung mga sinabi kong topics, calculus, DE, pataas na yan. Ayun, pangalawa is, syempre dapat yung visualization nyo, dapat medyo malakas, if I may. Lalo na pag napunta kayo sa mga subjects tulad ng physics, at saka kung ano man yung magiging major nyo. Kung sa civil, yung mga structure, sa electronics, electrical, mga circuitry, etc. Ayan. Yun. So, tapos pangatlo, ay doon si study habits pa rin, ang number 1 ko talagang sasabihin is, avoid cramming, yung malapit ng exam, tapos pagsasabay-sabayin mo lahat, parang 2 chapter sa isang gabi. If kayang ma-avoid, i-avoid nyo yung pagkakram, ha? Ayun lang. Pangapat is circle of friends, no? Sana magkaroon kayo ng circle of friends na kung saan kasama nyo sa hirap or mas hirap. Tama yung narinig nyo. Ayun, so dapat meron kayong circle of friends na madadamayan nyo. At the same time, pwede nyo silang tawagin kay study group nyo. Yung circle of friends nyo. Ayun. Yan, quick tip pala, no? I-connect ko lang doon sa circle of friends. Yung circle of friends ko from first semester nung college, friends ko hanggang ngayon, no? So, graduate ako, 2013 pa ako graduate. So, matagal na kami friends. Yun. Tapos, siguro ang huli ko na lang iiwanan sa inyo is, engineering is hard, is difficult, but it is not impossible na mapagtagumpayan, no? Nandito kami, di ba? So, I'm here, one of the engineers sa electronic branch, sa electronics major. Ayun, no? So, kahit anong engineering major ang piliin mo, masasabi ko lang is be persistent at lagi ka dapat magsipag, no? Magsipag lang ng magsipag. Hindi naman lahat ng nag-graduate na engineering ay genius or / sobrang talino. Meron yung iba nakuha sa tiyaga, sa tiyaga. At the same time, check nyo yung sa mga FB pages, meron dyan, hindi naman ganun kagalingan, pero nakuha ang board exam in one take, di ba? So, yun, that's a good story na pwede nyong i-emulate. And with that, no, kung talaga napusuan nyo sa engineering, welcome. Welcome to the engineering community, if I may. Hopefully, at the end of that tunnel, mag-engineer din kayo at magkita-kita tayo. Yun lang. Once again, this is Engineer Kevin and good luck sa engineering journey nyo. Sana maging engineers kayo sa future. Thank you for watching.